Saan ka man naroroon, mahal ko, mananatili kang buhay sa aking puso. Ramdam kita sa bawat sandali. Dahil buhay na buhay ka sa himig ng pag-ibig. Himig ng pag-ibig. I need your love, you brighten up my day. Isang himig na maging gabay sa mga taong wagas na nagmamahalan. Duyan ng malabahagharing pag-ibig na hihili sa puso at pakiramdam. Himig ng pag-ibig. Isang dula na kung saan iikot ang iba't ibang kwento na inyong mapapakinggan mula Lunes hanggang Sabado. Sa pluma at direksyon ni Lubimin Aquino. Dito sa Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions, handog sa inyo ng #1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio. Bumbo. Ang nakaraan, walang nagawa si Jigo nang magdesisyon si Carla na maghiwalay na sila. Umuwi si Carla sa kanilang lugar. Samantala, naglasing naman si Jigo. Kinausap ni Millie ang asawa at nagtapat ito. Inamin ni Jigo nagkaroon sila ng relasyon ni Carla. Dahil sa sama ng loob, nagdesisyon si Millie na lalayo. Samantala, naglilihi na si Carla at ganun na lang ang iyak nito. Sinabi naman ni Mang Tiban na tulungan niya ang anak na magpalaki sa kanyang anak. Hindi rin nagpabaya si Jirlon na tumulong kay Carla. At ngayon, narito ang karugtong ng isang linggong kwento na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. The memories shared together kept that love alive. Matagal nang gusto ni Auntie Arlene na kunin niya ako doon sa London. Sige, ikaw ang bahala, anak. Kaya, punta ako sa Maynila bukas. Asikasuhin ko na ang mga kailangang papeles. Ganon din ang request letter ni Auntie Arlene. Kung yan ang magpapasa sa'yo at makalimutan mo ang ginawa ni Diego. Salamat po, Nay. At naunawaan niyo po ako. Mahal ka namin, anak. At ayaw naming masirang buhay mo nang dahil sa ginawa ni Diego. Galit na galit ang itay mo. Pero sinabi ko na huminahon siya at hindi makukuha sa padalos-dalos na paraan. Huwag po ninyo akong alalahanin, Nay. Kaya ko po ito. Ito ang dapat kong gawin. Ang makipaghiwalay kay Diego. Bakit ganito? Bakit ganito ang nakamit ko sa pagmamahal ko ng tapat? Kailangan na makausap ko ang babaeng yon bago ako lalayo. Bahala sila kung ituloy nila ang kanilang relasyon. Wala na akong pakialam. Basta nagdesisyon na ako, nalayuan ko na lang si Diego. Mabubuhay din naman ako kahit walang lalaki sa buhay ko. Pero hindi ko sukat akalain. Kasalanan ko ba?
kung hindi ko siya mabigyan ng anak. At yan ang kanyang dahilan na humanap ng iba. Kasalanan ko ba? Hindi na ako magtatagal, Mang Teban. Carla, Ay, nako, iho. Huwag ka munang umuwi. Dito ka na maghapunan at dinagdagan ko ang ilinuto ko. Oo, Jerlon. Para may kasama kami ni Itay na kakain. ano po kasi, Mang Teban? Nakakahiya naman. Ay, ano ka ba naman, iho? Kami ang dapat na mahiya sa iyo dahil sa kabutihan mo, lalo na kay Carla. Dinagdagan ko ang iniluto ko, kaya dito ka na kumain. Kung ako, walang problema, Mang Teban. At masaya ako sa ginagawa ko para sa mag-ina. Ang bait mo talaga. Oo naman, Jerlon. Dito ka na kumain. Sige na nga. Mahirap naman kung tumanggi ako sa grasya. Ay, oo naman. Baka mabingi ka pa. Ano po? Sige po, Itay. Tulungan ko na kayo na maghanda sa lamesa. Hindi na. Ako na lang. Mag-usap na lang kayo ni Jerlon. Umalis na si Jerlon. Mabuti naman at pumunta siya dito. Opo, Itay. Naalala ko nung masama ang ipinapakita ko sa kanya nung pinagsasabihan niya ako tungkol sa amin ni Diego. Kahit ganon ang ginawa mo sa kanya, ay hindi nagbago ang pakikitungo niya sa iyo. Oo nga po, Itay. Pero hindi bale. Nakahingi na ako ng paumanhin sa kanya. Ganyan ang dapat. At alam mo ba, parang may patutunguhan ang kanyang kabutihan sa iyo. Ano ang ibig ninyong sabihin, Itay? Hindi kaya mas higit pa sa isang kaibigan ang nararamdaman niya sa iyo. Ano? Naku, ako? Mamahalin ni Jerlon? Naging kabit at may anak pa? Anak, Hindi ako bagay sa kanya, Itay. pero paano kung totoo ang hinala ko? Girl, I need you. I need your love. Nag-iisa ako dito sa bahay. Hindi ko maiwasan na maalala ang nangyari sa relasyon namin ni Diego. At alam ko, may hangganan ang lahat. Pinalitan ko na ang contact number ko. At hindi na niya ako matatawagan. At sana, hindi na siya magpapakita sa akin. Hindi na sana niya ako guguluhin pa. At ang sinabi ni Itay sa akin tungkol kay Jerlon, malayong mangyari dahil hindi ako bagay sa kanya. May humintong sasakyan dyan sa tapat. Sino kaya yan? Si Diego kaya? Sino ba? Ikaw ba si Carla?
Ako nga. Ako, kilala mo ba ako? Parang nakita na kita noon. Pero hindi ko maalala kung saan at kailan. Baka nakikita mo sa wallet ng asawa ko ang picture ko. Ang ibig mong sabihin, ikaw ang... Ako ang asawa ni Diego. Ha? Oo. Ako lang naman ang asawa ni Diego. Pumunta ako dito. Hindi dahil salakayin kita o kaya saktan kita. Ano ba ang sadya mo? Pumunta ka ba rito para sisihin ako? Sige, gawin mo. Sabihin mo. Kung ano man ang gusto mong sabihin, nakahanda ako. Kahit saktan mo pa ako. Dahil totoo naman na nagkasala ako. Pero sabihin ko sa'yo, hindi lang ako ang sisisihin mo. Dahil may kasalanan din ang asawa mo. Sige, saktan mo ako kung yan ang gusto mo. Huwag mo akong pilitin. Gaya ng sinabi ko, gawin mo kung yan ang makakagaan sa iyong kalooban. Pinipilit mo ako, ha? Sige, saktan mo pa ako. Para... ano yun? Parang... dugo. May umaagos na dugo sa binti mo. Hindi pwedeng makunan ako. Tulungan mo ako. Pakiusap. Wala ang itay ko na tutulong sa akin. Sige, halika. Alalayan kita. Sumakay ka doon sa kotse ko. Dalhin kita sa ospital. Gusto kong lunurin sa alak ang kalungkutan ko. Anong parusa ito? Ito ba ang parusa ko sa ginawa kong kasalanan? Ang mawala ang dalawang babae sa buhay ko. Sina Millie at Carla. Sobrang sakit sa loob ko. Malungkot ako sa nangyari. Hindi ko kayang tangkapin ito. At hindi ko akalain na dito magtatapos ang lahat. Ay, maraming salamat at dinala mo rito sa ospital ang anak ko. Ikaw pala ang asawa ni Diego. Ayokong magkasala. Kahit yan ay bunga ng makasalanan na relasyon nila ng asawa ko. Walang kasalanan ang bata sa kasalanan nila. Hindi na po ako magtatagal. Ikinalulungkot ko kung nasaktan ko ang anak nyo. Alam ko na sobrang galit ka sa anak ko dahil sa relasyon nila. Kaya sabihin ko sa iyo, hindi ako kasabwat sa relasyon nila. Kaya ginawa ko ang lahat para maghiwalay sila. Pwede ba? Huwag na nating pag-usapan yan. Ginawa ko ito dahil may takot ako sa Diyos. Ay, kung ganoon ay maraming salamat. Sige, alis na ako. Ano ba naman itong nangyayari sa anak ko? Pagsalitaan ko sana, pero alam ko na may kasalanan ang anak ko sa kanya. Mabigat na kasalanan. Hindi lang sa batas ng tao, kundi pati sa Diyos. Mabuti na lang at nakapag-isip na din ang anak ko. Hindi pa siguro huli ang lahat para magsimula siyang muli. Lalo na ngayon na may bunga ang bawal na relasyon nila ng
Checo na yon. Girl, I need you. I need your love. Ay, salamat at nagising ka na, anak. Anak ko, itay. Wala kang dapat na ipag-alala. Okay ang anak mo. Salamat. Hindi ko matatanggap kung mawawala ang anak ko, itay. Matitiis ko ang lahat ng sakit na naranasan ko dahil nagkasala ako, itay. Huwag lang mawawala ang anak ko. Anak, Opo, itay. Siya ang nagpapalakas sa akin para matiis ko ang pagkawala ng lalaking minahal ko kahit kasalanan pa ito. mabuti na lang at hindi ka pinabayaan ng asawa ni Diego. Kahit may kasalanan ka sa kanya. Itay, Kaya pakiusap. Ituloy mo na ang iyong pagbabago. Huwag mo nang balikan si Diego kahit anong mangyari. opo, itay. Huwag kayong mag-alala. Ibubuhos ko ang atensyon ko sa pag-aalaga ko sa magiging anak ko. Alam ko, kahit ganito ang nangyari sa inyo, makakahanap ka pa ng magmamahal sa iyo kasama ang anak mo. Yung pagmamahal na tunay at hindi yung nakikihati ka lang. Walang mabuting idudulot sa iyo kung ganong relasyon ang papasukan mo. Opo, itay. Ngayon ko lang napag-isipan ang lahat. Malaki ang pagkakasala ko. Kumusta si Carla, Mang Teban? Pumunta agad ako dito sa ospital nang nalaman ko ang nangyari kay Carla. Ay, mabuti na rin. Wala nang problema sa kanilang dalawa. Kung ganun, mabuti naman, Mang Teban. Iho, nakatulog pa kasi. Kaya hindi mo makakausap. Okay lang po. Para mabilis na bumalik ang kanyang lakas. Ay, oo naman. Para makalabas na siya dito sa ospital. Opo, Mang Teban. Para hindi ka mag-alala. Ako na lang muna ang magbabantay sa kanya. Hindi bale at wala pa akong pasok sa paralan bukas. Ay, kung gano'n ay salamat, iho. Talagang napakabuti mo. Ano itong nangyayari sa akin? Sobrang nangangulila ako kay Millie. Ganon din kay Carla. Parang napag-iwanan ang bahay na ito. Ang tahi-tahimik. Hindi ko naman makontak si Carla. Nagpalit na siguro ng SIM card. Hindi naman ako makapunta sa bahay nila Millie. Baka ipagtabuyan ako na parang aso. Ito kaya ang parusa ko.
ang mawala sa buhay ko ang dalawang babae na minahal ko. At naging kaawa-awa. Anong gagawin ko ngayon? Parang wala nang silbi ang buhay ko. Paano ko makakalimutan si Carla? Natutunan ko ng ibigin. Si Millie naman. Ano na itong nagawa kong kasalanan sa kanya? Ano itong nagawa ko sa buhay ko? Hindi ako akalain na mawala silang pareho. May humintong sasakyan sa tapat. Sino kaya ang dumating? Mili. Kulang pa Sinampal mo yan. ako. Alam mo ba, gusto kong durugin ang mukha mo. Gusto kong iganti ang sobrang sakit ng loob na binigay mo sa akin. Alam ko. Sobrang galit mo sa akin. Alam ko kung gaano kasakit ang loob mo sa nangyari. Sige, ibuhos mo ang galit mo. Hindi kita pipigilan. At sana ay mapatawad mo ako. At sana balikan mo ako. Dahil hindi ko na kayang mawala ka sa buhay ko. Ganyan ang sabihin mo? Nabuntis na ang babae mo? Ano? Si Carla. Buntis. Oo! Buntis! At huwag kang magkunwaring gulat ka. Imposible na hindi mo alam. Wala na akong kontak sa kanya. Pinutol na niya ang relasyon namin. Wala akong pakialam kung ano man ang nangyari sa inyong relasyon. Kahit anong gawin mo, ayoko na sa iyo. Millie. Taksil! Alam ko na hanggang langit ang saya mo ngayon dahil may anak ka na. Yan ang importante sa iyo, hindi ba? Yun ang dahilan kung bakit mo ako pinagtaksilan dahil hindi kita mabigyan ng anak. Millie. May paraan naman sa ganyan. Nag-ampun sana tayo at ituring nating tunay na anak. Pero hindi. Naging mahina ka. At ito ang tandaan mo. Kinasusuklaman kita. Hindi kita mapapatawad kailanman. Hanggat nabubuhay ako. Lalayo na ako. At hindi mo na ako makikita kailanman. Millie, sandali lang. Millie, huwag ba akong iwan? Ludorin ko ang sarili ko sa alak. Ano ba ito? Nadarama ko ang sobrang galit ng asawa ko. At alam ko na hindi niya ako mapatawad. Pero humihingi ka ng tawad, Diyos ko. Aminin ko, nagkasala ako. Pero sana'y hindi mawala ang isa sa kanila. Hindi ko makontak si Carla. Hindi naman ako makapunta sa lugar nila. Lalo ngayon at buntis na siya. Nagpunga ang pagmahal namin. Kahit kasalanan. Nauna pa si Millie na nakaalam ng lahat. Pupunta ako sa bahay nila. Pupunta ako. At anong gagawin ko? Salamat at nakalabas ka na sa ospital, Carla. Kumusta ka na? Salamat din. Salamat at pinasyalan mo ako. At sa pagbabantay mo sa akin sa ospital. Oo naman. Walang ano man yun sa akin. Masaya ako na nakakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa iyo, Jerlon. Napakabuti mo sa akin.
Dahil importante ka sa akin. Na kaibigan mo, Carla. Salamat. Mabuti naman at nakalabas ka na. Dahil mahirap ang nasa ospital. Iba't ibang amoy ang malalanghap mo doon. Hindi gaya dito. Sariwa ang hangin. Oo nga eh. Kaya ginusto ko na lumabas na ako. At salamat sa Diyos. At hindi nalaglag ang ipinagbubuntis ko. Oo nga. Kahit bunga ito ng pagkakasala, ay ayaw kong mawala. At karapatan niya na makita ang liwanag. Dahil sa mahal mo ang kanyang ama. Isa rin yan. Pero una sa lahat, walang kasalanan ang naging relasyon namin ni Diego. Relasyon na hindi dapat. Pero salamat sa Diyos. Dahil nabigyan ako ng magkakataon na magbago at tumalikod sa hindi nararapat na relasyon. At maging bahagi ng nakaraan at kinabukasan, Jerlon. Mabuti yan, Carla. At alam ko, makakahanap ka ng ibang magmamahal sa'yo. At sa anak mo. Hindi ko na inaasahan yan. At sino naman ang magkakagusto sa akin? Kung meron man, maniniwala ko na ako lang ang gusto niya. At hindi kailanman matatanggap ang ibang lalaki ang anak ko. Huwag mong sabihin yan, Carla. Kung talagang tapat ang lalaking yan, ay naniniwala ko na mamahalin din niya ang anak mo kahit hindi niya tunay na anak. Ikaw na naman. Mang Tiban, Talagang hindi mo titigilan ng anak ko. Talagang walang hiya ka. Tahimik na ang buhay ng anak ko. Kaya pwede ba? Huwag ka nang pumunta dito. Huwag ka nang magpapakita sa anak ko. ginawa ko naman, Mang Tiban. Kaya lang, hindi ko pwedeng baliwalain ang kanyang pinagbubuntis. Girl, I need you. I need your love. Ano pa ang mga susunod na mangyayari? Mga kaibigan, pakinggan bukas ang pagpapatuloy ng isang linggong kasaysayan na pinamagatang Makasalanan na Pag-ibig. Dito sa ating dula, Himig ng Pag-ibig. Isinulat at direksyon ni Lubimin Aquino Sr. Produksyon, supervisyon, Leti Astudillo Aquino. Handog sa inyo ng number 1 and most trusted radio network in the country, Bumbo Radio Philippines. Basta Radio, Bumbo.